Sa update sa patuloy na tensyon sa Middle East ay umabanti na ang ilang puwersa ng Israel sa Syria habang ang mga Russian forces naman ay unti-unti namang nagsisialisan sa lugar. Humiling naman ang mga Druze sa Israel na protektahan umano sila sakali mang magkagulo muli dahil malapit umano sila sa Syria at may mga kasamahan din sila sa Syria. Inihayag naman ng Philippine Air Force na dumating na sa bansa ang 5 sa 32 Black Hawk helicopter na binili nito sa Poland. Habang nakapwesto ang mga militar ng Israel sa Golan at Hermon sa Syria, ang iba namang puwersa nito ay umabante naman ng 9 kilometro sa Syria mula sa border nito sa Israel ayon sa IDF. Kabilang sa mga umabanteng puwersa ng IDF ay ang 77 Battalion ng 7th Armored Brigade sa bayan ng Kunitra at Nomaya sa Syria. Dito ay binisita muli ni IDF Chief of Staff Herzi Halevi at sinabi niya na ang kanilang puwersa sa mga border ay para lamang umano pigilan ang mga terorista na makalapit sa hangganan kasunod ng pagbagsak ng Syrian government. Sinabi din niya na hindi umano nakikialam ang Israel sa mga gawain ng HTS sa Syria, ngunit kumilos lamang umano sila ng mas maaga upang matiyak ang seguridad ng mga mamamayan ng Israel. Ang kanila umanong paghahanda sa kahabaan ng hangganan mula sa Mount Hermon hanggang sa tri-border area ay solid at well supported. At sa lugar kung nasaan ang puwersa ng Israel ay naroon din sa mga bahaging iyon nakatira ang nasa 120,000 mga Druze na isang Arab esoteric religious group. Kaya naman ang leader ng Druze na si Sheikh Tarif ay tumungo sa Israel at makikitang nakipagpulong ito kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Base sa report, ang leader ng Druze ay nakiusap umano sa Israel na protektahan umano sila sakaling may banta sa kanilang seguridad dahil sa mga kaguluhan sa Syria at sa hindi pa malamang plano ng bagong pinuno ng Syria na si Giuliani. Wala pang report kung ano ang sagot ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay sa hiling na ito ng Druze, pero malamang napoprotektahan ng Israel ang mga ito dahil sakop ng Israel ang Golan kung saan sila naninirahan. Kung nagpadala ng puwersa ang Israel sa mga border ng Syria, ang Iraqi forces naman ay ganun din kung saan nag-deploy din ito ng daan-daang mga militar na may mga tangke upang mapigilan agad umano kung mayroong mga magtatangkang pumasok sa Iraq. Habang ang Russian forces naman na nakabase sa Syria ay unti-unti nang nagsisialisan sa Khmeim Air Base sa Syria. Ang Khmeim Air Base ay isang paliparan na pinamamahalaan ng Russia kung nasaan mayroon din itong nakadeploy na mga militar at mga kagamitang pangdigma tulad ng mga fighter jets at mga air defense system. Ang Khmeim Air Base ng Russia sa Syria ay minsan na itong binomba ng Israel at wala man lang may air defense system na nakaharang sa atake ng Israel. Kita sa mga satellite image ang mga Russian AN-124 na mga heavy lift na base sa report ay naghahakot umano ng mga assets ng Russia para ibalik sa Russia kabilang ang mga nakadismantle na mga helicopter at sasakyan. Tila lilisanin na nga talaga ng Russia ang Syria mga kabayan tulad ng pag-alis ng mga Hezbollah. Pero naglabas ng pahayag ang pinuno ng Hezbollah kung saan sinabi nito na wala na umanong dumarating na supply sa kanila matapos ang pagbagsak umano ng rehimeng Assad. Kaya naman ang panawagan nito sa HTS na kanilang kalaban at namumuno na ngayon sa Syria ay dapat natitigan umano nito ang Israel bilang isa umanong kalaban. Ano ba yan mga kabayan? At sa ibang balita naman mga kabayan, inihayag ng Philippine Air Force na ang Polish aircraft manufacturer na PCL Melik ay naghatid ng 5 S-70i Black Hawk helicopter sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Consuelo Castillo na ang mga helicopter na ito ay naihatid sa Clark Air Base Angeles City sa Pampanga at ito ang pangalawang paghatid para sa taong ito. Sinabi ni Castillo na ang 10 S-70i Black Hawk
Hawk helicopter sa bansa ay bahagi ng 32 aircraft contract deal sa PCL Melik na nilagdaan noon ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana noong February 2022 na nagkakahalaga ng 32 billion pesos. Kasama sa kontrata ang isang paunang logistics support package at pagsasanay para sa mga piloto at maintenance crew. Sinabi ni Castillo na ang mga Black Hawk helicopter ay napakahalaga dahil ginamit ang mga ito para sa isang hanay ng mga misyon, para sa mga operasyon sa panloob sa seguridad, para sa search and rescue operation, para sa humanitarian assistance and disaster relief dahil sa mga bagyo umanong pumapasok sa bansa. Sinabi rin niya na ang Black Hawk helicopter ay mas mabilis, mas matibay at maaaring magdala ng mas mabigat na kargada kaysa sa iba pang mga helicopter sa serbisyo ng Philippine Air Force.